Sa paglipas ng panahon, maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga nilalang ng kadiliman. Isa sa mga pinakakontrobersyal ay ang tinatawag na 7 prinsipe ng impyerno, mga makapangyarihang nilalang na sinasabing namumuno sa bawat kasalanan ng tao. Ngunit ang tanong, totoo ba sila? At ano ang sinasabi ng simbahang Katoliko ukol dito? Mito lamang ba ito ng mga sinaunang aklat? O paalala sa atin ng mas malalim na panganib ng kasalanan? Kung gusto mong tuklasin ang mga misteryong halos hindi na pag-uusapan, mga kwento ng pananampalataya, babala ng simbahan, at lihim ng espiritual na mundo, mag-subscribe ka na sa Buhay Sinag. I-like ang video at i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig sa malalim na talakayan. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay patungo sa isa sa mga pinakakontrobersyal na paksang espiritual, ang 7 prinsipe ng impyerno. Ang konsepto ng 7 prinsipe ng impyerno ay hindi bahagi ng opisyal na katuruan ng simbahang Katoliko, ngunit lumaganap ito sa mga panitikang espiritual, demonolohiya at popular na kultura. Sinasabing may 7 demonyo na namumuno sa bawat pangunahing kasalanan: kayabangan, inggit, katakawan, kalibugan, galit, katamaran, at kasakiman. Ayon sa ilang sinaunang aklat tulad ng Grimoire of Pope Honorius at Lantern of Light, ang bawat prinsipe ay inilalarawan bilang tagapag-udyok ng partikular na bisyo. Halimbawa, si Lucifer ay iniuugnay sa kayabangan, si Mammon sa kasakiman, si Asmodeus sa kalibugan, at iba pa. Ngunit ang tanong, may batayan ba ito sa Biblia? Sa banal na kasulatan, hindi binanggit ang 7 prinsipe bilang literal na konsepto. Ngunit binibigyang diin nito ang panganib ng kasalanan at ang aktibong gawain ng dyablo upang ilayo tayo sa Diyos. Ayon kay San Pedro, ang dyablo ay gaya ng leong umaatungal na humahanap ng masisila. Ang mga ideyang ito ay kadalasang nagmula sa pagsasama ng teolohiya at imahinasyon na pinanday ng takot, babala at pagkakilala sa kalaban ng kabutihan. Habang hindi dogma, ito'y naging simbolikong paalala sa tao. Ang bawat kasalanan ay may ugat, at ang ugat na ito'y sinasabing pinatatatag ng masamang espiritu. Ang mga pangalan ng mga prinsipe ay iba-iba depende sa sanggunian. Sa ibang bersyon, kasama si Belphegor, Leviathan, at Beelzebub. Ngunit laging paulit-ulit ang tema, sila'y sumasagisag sa 7 capital vices na sumisira sa kaluluwa. Ito ang 7 ugat ng kasamaan na nais ilantad ng simbahan upang tayo'y makaiwas. Sa kabila ng misteryo at kababalaghan, ang ideya ng 7 prinsipe ng impyerno ay tumutukoy sa tunay na digmaang espiritual na nagaganap sa buhay ng bawat tao. Ang kasalanan ay hindi basta gawa lamang, ito ay bunga ng panlilinlang, kahinaan at paglayo sa liwanag ng Diyos. Hindi kailangan ng tao na matakot sa mga pangalan ng mga prinsipe. Ang mas mahalaga ay ang pagkaunawa na may patuloy na labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, at sa bawat tukso may grasya. Sa bawat kahinaan may lakas mula sa Diyos. Ang ating kalaban ay hindi basta nilalang na may sungay, kundi ang kasalanang unti-unting sumisira sa ating pagkatao. Ang konsepto ng 7 prinsipe ng impyerno ay hindi direktang galing sa Biblia, kundi sa mga medyebal na sulatin, apokripal na aklat, at panitikang Kristiyanong nagsumikap ipaliwanag ang pinagmulan ng kasalanan. Sa panahon ng Middle Ages, ang simbahan at mga scholar ay nagsimulang gumamit ng simbolismo upang ilarawan ang mga tukso na sumisira sa kaluluwa. Isa sa mga pinakaunang tala ay mula sa Lantern of Light,
isang panitikang Ingles noong ika-15 siglo na nagtalaga ng 7 demonyo bilang prinsipe ng 7 deadly sins. Mula rito, lumaganap ang ideya na may demonyo sa likod ng bawat uri ng kasalanan, ginagawang personal at mapanganib ang mga ito. Ang ideyang ito ay lalo pang pinatibay sa mga aklat na tulad ng Dictionnaire Infernal ni Colin de Plancy noong 1818 kung saan binigyang pangalan, tungkulin at imahe ang bawat demonyo. Isa itong koleksyon ng mga alamat, teorya at paniniwala tungkol sa mga demonyo. Marami rito ay wala sa opisyal na turo ng simbahan, ngunit kumalat sa imahinasyon ng masa. Sa mga panahong iyon, ginamit ang konsepto ng mga prinsipe hindi lang para takutin kundi upang turuan. Ang 7 pangunahing kasalanan ay binigyan ng mukha upang madaling maunawaan ng karaniwang tao ang panganib ng kasalanan. Sa pamamagitan nito, mas malinaw ang ugnayan ng espiritual na kahinaan sa isang konkretong nilalang. Habang lumaganap ang mga ganitong kaisipan, naging bahagi rin ito ng sining, panitikan at drama sa Europa. Makikita ang 7 prinsipe sa mga tula ni Dante Alighieri, lalo na sa Inferno, kung saan isa-isa niyang nilarawan ang mga antas ng impyerno at ang mga makasalanang pinaparusahan doon. Ngunit mahalagang tandaan, ang mga ito ay hindi opisyal na bahagi ng dogma. Ang simbahang Katoliko ay hindi nagtuturo ng mga pangalan ng demonyo bilang prinsipe ng kasalanan. Sa halip, binibigyang diin ng simbahan ang katotohanan ng kasalanan, ang epekto nito sa kaluluwa, at ang kahalagahan ng biyaya, sakramento at panalangin. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kasaysayan, nakikita natin kung paano tinangkang ilarawan ng mga tao ang kalikasan ng kasamaan. Sa halip na makita bilang pananakot, maaaring tingnan ang ideya ng 7 prinsipe bilang paalala ng pakikipaglaban sa kasalanan sa araw-araw na ang tunay na digmaan ay nangyayari sa loob ng puso ng bawat isa. Ayon sa tradisyon ng Lantern of Light at ng iba pang apokripal na panitikan, ang bawat 7 deadly sins ay may itinalagang prinsipe ng kasamaan. Isa sa pinakakilala ay si Lucifer na iniuugnay sa pride o kayabangan. Bilang dating pinakamataas na anghel na bumagsak dahil sa kanyang pagmamataas, siya ang pinaniniwalaang ugat ng lahat ng kasalanan. Kasunod ni Lucifer ay si Mammon, ang prinsipe ng greed o kasakiman. Inilalarawan siyang demonyo ng yaman at materyalismo, isang puwersa na humahadlang sa tao na magtiwala sa Diyos dahil sa labis na pagnanasa sa ari-arian. Maraming beses itong nababanggit sa Biblia kung saan binabalaang hindi maaaring pagsilbihan ang Diyos at si Mammon ng sabay. Ang ikatlong prinsipe ay si Asmodeus na sinasabing kumakatawan sa lust o mahalay na pagnanasa. Kilala siya sa aklat ng Tobit sa Deuterocanon bilang espiritu ng selos at karahasang sexual. Sa kasaysayan, iniuugnay siya sa pagkasira ng pamilya at pagkakawatak-watak ng relasyon dahil sa libog. Si Leviathan naman ang sinasabing prinsipe ng envy o inggit. Bilang nilalang ng dagat na puno ng lihim at kadilaman, kinakatawan niya ang paninibugho at pagkamuhi sa tagumpay ng iba. Ayon sa mga simbolismo, ang inggit ay nagpapakulo sa puso ng tao tulad ng malalim na alon ng karagatan. Satan, na iba pa kay Lucifer sa ibang tradisyon, ay itinalagang prinsipe ng wrath o galit. Siya ang tinuturing na tagapag-udyok ng digmaan, karahasan at paghihigante. Hindi ito ang makatarungang galit, kundi galit na sumisira, nagbubulag at lumalaban sa kapayapaan na nais ng Diyos. Ang ika-6 ay si Beelzebub, prinsipe ng gluttony o katakawan. Sa makabagong panahon, ang gluttony ay hindi lamang tungkol sa pagkain kundi sa anumang uri ng labis na konsumo,
pag-aaksaya ng oras, kayamanan, o anumang bagay na nilikha para sa kabutihan ngunit ginamit ng labis. Panghuli ay si Belphegor, prinsipe ng sloth o katamaran. Siya ay iniuugnay sa kasalanang espiritual ng pagkawalanggana sa kabutihan. Hindi ito basta pagod, kundi ang sadyang pagpapabaya sa tungkulin, panalangin, at kabanalan. Sa kanyang impluwensya, ang tao'y pinapatulog sa kanyang pananampalataya. Mahalagang tandaan na ang konsepto ng 7 prinsipe ng impyerno ay hindi opisyal na aral ng simbahang Katolika. Bagamat ito ay bahagi ng tradisyong alamat at teolohiya ng mga eskolar sa gitnang panahon, hindi ito itinuturo bilang doktrina. Sa halip, ang simbahan ay nagtuturo ng mas malalim na pag-unawa sa kasalanan at biyaya kaysa sa pagbibigay pangalan sa mga espiritual na kaaway. Sa halip na ituon ang pansin sa mga pangalan ng demonyo, ang simbahan ay naglalayong ituro ang pinsalang dulot ng 7 deadly sins, ang ugat ng iba't ibang uri ng kasamaan. Ang pag-aaral sa mga kasalanang ito ay hindi upang matakot sa mga nilalang na demonyo, kundi upang matutong labanan ang sarili nating kahinaan. Sa Katesismo ng Simbahan Katolika, malinaw ang pagtuturo na ang tunay na laban ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Sinasabi sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang ito. Ngunit hindi nangangahulugang kailangang pangalanan ang bawat puwersa ng kasamaan. Pinapaalala ng simbahan na ang pagtuon sa Diyos, hindi sa mga demonyo, ang daan tungo sa kabanalan. Habang totoo na may masamang espiritu sa mundo, mas totoo na mas makapangyarihan ang grasya ng Diyos. Ang pananalig, sakramento, at panalangin ang tunay na pananggalang ng bawat Kristiyano laban sa tukso. Gayun din, binabalaan ng simbahan ang mga Kristiyano sa labis na pagkahumaling sa mga okultismo, esoteric teachings at demonology na wala sa Biblia o tradisyon. Ang labis na pag-usisa sa mga pangalan at hierarchy ng demonyo ay maaaring magbukas sa maling landas ng espiritual na pagkalito. Sa halip, ang inirerekomenda ng simbahan ay ang paggamit ng mga espiritual na armas. Ang pagdarasal ng rosaryo, ang banal na misa, kumpisal, at pananatili sa estado ng grasya. Ang mga ito ang mas makapangyarihan kaysa anumang pangalan o alamat tungkol sa impyerno. Sa huli, mahalaga ang pagkilala sa masama hindi para kilalanin sila, kundi para iwasan sila. Ang 7 prinsipe na sinasabing kumakatawan sa 7 kasalanan ay maaaring magamit bilang paalala, hindi para katakutan, kundi para iwasto ang ating sarili at umasa sa awa ng Diyos. Dahil sa bandang huli, tanging ang liwanag ni Kristo ang magtatagumpay sa anumang kadiliman. Sa ating paglalakbay sa usaping ito, isang bagay ang malinaw. Hindi sa pangalan o kapangyarihan ng kasamaan umiikot ang ating pananampalataya, kundi sa grasya ng Diyos na siyang tunay na nagbibigay liwanag sa dilim. Ang konsepto ng 7 prinsipe ng impyerno, bagamat nakakakilabot at madalas gamiting tema sa pelikula, libro o alamat, ay nagsisilbing babala sa atin sa tunay na panganib ng kasalanan. Hindi natin kailangang hanapin o pangalanan ang mga demonyo upang malaman kung paano sila kumikilos. Ang bawat anyo ng inggit, kayabangan, katamaran at pagnanasa ay malinaw na manifestasyon ng espiritual na laban na hinaharap natin araw-araw. At sa gitna ng labang ito, nariyan ang Diyos, hindi upang tayo'y hatulan agad, kundi upang tayo'y bigyan ng pag-asa at lakas upang magbago.
Ang tunay na laban ay nasa loob natin. Kung paano tayo pipiliin araw-araw na magmahal sa halip na magalit, magpatawad sa halip na gumante, at manalangin sa halip na mawalan ng pag-asa. Hindi natin kailangang mabighani sa mga alamat ng impyerno upang malaman ang katotohanan. Ang Diyos ay laging naroroon. Handa tayong patnubayan, iligtas, at akayin pabalik sa liwanag. Kaya't sa bawat tukso at kahinaan, piliin natin ang kabutihan. Dahil gaano man karami ang prinsipe ng kasamaan, isa lang ang hari ng lahat, si Kristo na siyang liwanag ng mundo. Kung naliwanagan ka sa video na ito at nais mong mas lalong lumalim sa mga hindi karaniwang aral at misteryo ng pananampalataya, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Buhay Sinag at i-share ito sa iba. Sama-sama tayong maglakbay patungo sa katotohanan, hindi upang matakot, kundi upang mas makilala ang Diyos sa gitna ng mga tanong at hiwaga ng ating pananampalataya.